Hello guys. So, ang topic natin for today, eto, bakit mas madalas piliin ng lalaki ang kanyang kabit kaysa sa kanyang original na karelasyon? So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, eto ating alamin. Number one, eto yung literal na marupok at babaero. Oh, alam nyo, kapag ang isang lalaki ay simulat sa pulna ang pagka-babaero, wala nang pag-asa yan. Tatanda yan na babaero, okay? Hindi na yan magbabago. Maglalaylo yan, pero darating yung panahon at ayan na naman siya, nagkakalat ulit. Kaya ladies, kapag natapat sa iyo ang isang lalaking babaero, wala ka nang magagawa dyan. At sigurado na mag-iipon at mag-iipon lang yan. Magbibilang at magbibilang ng babae na darating sa buhay niya. So kung ikaw yung natapat na naging karelasyon niya, saklap ng buhay mo. Kasi hindi ka matatahimik dahil sa ganyang ginagawa ng partner mong babaero. So ayan po ang number one. Number two, ito yung thrill of the forbidden. So ito yung sinasabi na kapag bawal ay yun ang masarap. Or bakit masarap ang bawal? Di ba? So yun ang nagdidikta sa lalaki para gumawa ng bawal. At isa yung pambababae, yung pagkakaroon ng ibang babae. Okay? Dahil doon sa pakiramdam na ibang-iba, sobrang thrilling, sobrang exciting, yun ang nararamdaman ng tao na pumapasok sa ganyang bawal na relasyon. So it is a psychological at physical na pakiramdam. Okay? Yan ang nagdidikta sa lalaki para piliin niya yung ibang babae dahil doon sa pakiramdam na yon. Okay? Bawal yun. Pero sobra-sobrang gusto niyang gawin. Yun yung tinatawag na thrill of the forbidden. Number two. Number three. Ito yung newness and novelty. So, ito na yung ibig sabihin ay bago. So, lahat ng bago gusto ng tao yan. At sa isang relasyon, lalong-lalo na sa mag-partner na matagal na nagsasama, dumarating yung punto na nakakaramdam ng pagkaumay, ng boredom. Parang nagsasawa ka sa relasyon. Wala na yung dating spark. So, yung paglalambingan nyo ay sobrang affected na. At kapag nagkaroon ng pagkakataon na merong bagong kakilala or bagong pagkakataon or bagong babae, nako, hirap na hirap bitawan yan ng isang lalaki dahil bago yan eh. Ibang-iba ulit ang pakiramdam ng lalaki dyan. Madalas na kapag ganon ang sitwasyon, sigurado napapatulan at papatulan niya yan. Parang nananariwa yung pagkabata, yung dating sigla na kanyang nararamdaman dahil bago ulit yung relasyon na kanyang papasukin. So ayan po ang number 3. Number 4, todo bigay. So ito na yung aspretong pisikalan. At karamihan, madalas ang mga other woman or yung kabit talagang pagdating sa usaping yan ay ibinibigay niya ang lahat-lahat. Itinutodo niya. Bakit? Kasi yun lang naman ang kaya niyang i-provide or else iiwanan ulit siya ng lalaki. Kaya para mag-stick sa kanya, para mas piliin siya ng lalaki, ay gagawin niya ang lahat ng kanyang kakayahan para manatili o para piliin siya ng lalaki.
wala namang mawawala sa kanya, eh. Wala na siyang iniintinding iba, sarili lang niya. Kaya walang mawawala sa kanya kung lahat ay ibibigay niya doon sa lalaki. Ang mahalaga lang sa kanya ay siyempre papatulan siya, maaagaw niya yung lalaki para kung ano man yung mga benefits na makukuha niya, yun ang isa sa kanyang target or ninanais. So, yan ang isang dahilan. Masakit pero totoo. Okay? So, ayan po ang number 4. Number 5, less inhibitions. So, ito yung sa usaping talagang lumalaban siya. Talagang wala siyang hiya. Hindi siya nahihiya. Kahit saan man silang dalawa ay talagang todo PDA or talagang yan ay nakayakap. Yan ay laging dikit na dikit doon sa lalaki. So, itong mga ganitong mga tao, talagang hindi sila nahihiya sa kanilang ginagawa. Okay? At itong lalaki naman, gustong-gusto niya yung mga ginagawa kasi matagal na siyang hindi nakakaranas ng ganyan doon sa piling ng kanyang partner. Siyempre, matagal nang nagsasama yan. So, sa tagal na silang nagsasama, nagbabago yung dynamics ng relasyon. Hindi na priority yung mga ganyan. Okay? At itong bagong babae, ginagawa naman lahat-lahat yung mga bagay na nawala sa buhay ng lalaki. At yun ang dahilan kung bakit ang lalaki ay nakukulog sa bitag ng ibang babae. Okay? So, ayan po ang number 5. Number 6, mas liberated. Alam niyo, madalas ang mga ganitong uri ng babae ay talagang open yan sa mga bagay-bagay pagdating sa action or S. Talagang lahat ay gusto nilang ibigay doon sa lalaki. Pinagbibigyan nila lahat. Kung ano man yung ninanais ng lalaki, go sila. Talagang open na open sila sa lahat, di ba? So, syempre, yung lalaki, pagdating sa ganyang bagay, ay wala na. Napakarupok niyan, napakahina niyan. Kaya kapag nakikita niya doon sa babae na ganyan ang ibinibigay, ang trato sa kanya, nahulog na yan. Bumibigay na agad-agad yan. Kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit talagang nawawala sa tamang rasyonal na pag-iisip ang lalaki dahil sa ganyang ginagawa sa kanya ng babae. Number 6. Number 7, unrealistic standards and idealization. Sa relasyon na ganyan, ay para kang nabubuhay sa pantasya. Kasi ang nangyayari sa inyong dalawa ay talaga namang wala yan sa normal. Ang ginagawa niyo ay kakaiba sa normal. Hindi rin yan magtatagal. Darating at darating din yung panahon na magkasawaan kayo. Darating at darating yung panahon na ma-realize nyo na ganito na lang ba tayo? Ito na lang ba ang nagko-connect, nagbabind sa ating dalawa? Yung S at action lang? Oh, di ba? Hindi yung idealistic sa isang buhay, yung setup para mabuhay ang isang tao. Hindi lang puro S, hindi lang puro ganon-ganon araw-araw. So, darating din yung panahon na yan ay lalamig. Lalamig yan. Maaring matatauhan ulit yung lalaki at siguro maaring babalikan niya yung pinanggalingan niya o maghahanap ulit ng iba. Iiwanan ka niya dahil yung dating naramdaman niya ay naglaho na. At yung mga standard sa ganyang mga relasyon ay talagang walang standard yan. Napakababaw, nakakahiya. So, ayan po ang ilan sa mga dahilan kung bakit madalas ay pinipili ng lalaki ang ibang babae. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.